Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumamon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang iabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkaman siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputo, parang Pit Viper. Di ka maglipat no, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point, parang sa barilang lakad. Crossfire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big Man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossing. Big Man, mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, another day, another airsoft requested by our bossing ka-airsoft from different province. Okay, dalawa na naman to mga ka-airsoft, no? For review and unbox, for shipping, papunta sa ating mga ka-airsoft. Itong mga unit natin ngayon, nagtataka ko. Okay, no? Nauso yung may ikse, micro CQB, nag-go-go yung mga ka-airsoft natin sa micro CQB, no? Then, nung nag-vlog tayo ng DMR, ayun naman ngayon, DMR ang hinahanap. At ito pa, napakalupit itong ka-airsoft natin. Ang request niya, DMR na upgraded, na mataas yung FPS. Ngayon, malalaman natin kung ilang FPS to. Manood kayo, no? Actually, ano to, masasabi natin na isa sa mga in-upgrade ko na nahirapan ako, sa totoo lang, no?
Kasi request ng ka-airsoft natin, yung posibleng pinakamataas na FPS doon sa unit. So, wala tayong ibang dapat gawin, kundi ibigay yung mataas na FPS na nire-request ng ating bossing. Okay? Mga ka-airsoft, dahil itinaas natin yung FPS nito, pinatay natin, disabled natin yung rapid fire. So, ibig sabihin, itong unit na to, single fire na lang po. Although, meron po siyang selector ng rapid fire, kaya lang, hindi na po nagwo-work yung rapid fire. Binypass ko na. Ibig sabihin, binypass, inalis ko na yung rapid fire function nito. Single fire na lang po ito. Purely FPS. Madugo, matindi. Ngayon, malalaman ninyo kung gaano kadugo, kung gaano katindi, yung upgrade na ginawa natin dito. Okay? Ito yung unit natin ka-airsoft. Review and unbox tayo ng unit ng ating mga ka-airsoft. Okay, so good PM sir, sabi ni Ray Jose. Good PM bossing! Unit natin ka-airsoft, Renzo Merillo, Bantug Rojas, Isabela, Norte. Okay, Norte na naman. Ang unit niya, the CCA Shadow, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Okay, this is the original and the first and original na version ng Shadow 2. This is the Shadow 2 Blue. No, kung tawagin yan, anodized blue. What is good and special about dito sa hawak-hawak ko? Itong hawak-hawak ko, number 1, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-fix outer barrel, naka-hop-up rubber, naka-hammer protection pad. Ang kargang upgrade, 5. Okay? Since 5 ang kargang upgrade, nagkakahalaga yun ng roughly 10,000 to 11,000. Pinasok natin dito. Ba't kinailangan mo yan? Ayun. Pinasok natin dito. So, ngayon nakapasok na rito 199.99% perfect na tong unit na to. Okay? Lahat nandito na. Fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, and tama ba ako? And hop-up rubber. Ayun. So, nandito na, sigurado mag-e-enjoy yung bossing natin dito. Okay? Sa pag-fix outer barrel, alam nyo naman kung ano yung epekto ng fix outer barrel. Accuracy, pagiging precise, less wear and tear. Okay? Sa fine tuning, alam nyo naman, pagiging matipid. Pero at the same time, ini-increase natin yung FPS dun sa pinaka-posible. Okay? Then sa trigger job, inaalis natin yung wear and tear, no? Hindi sigurado natin na synchronize ang bawat parts, ang bawat ang trigger, ang hammer, 'di ba? Lahat 'yan, slide stopper, para malesen ang wear and tear doon sa unit. Okay. Ngayon, itong unit na to is isa sa mga unit na masasabi natin na capable ng lahat ng klase ng gas. Ang Shadow 2 is a unit na full steel CNC, lahat, halos lahat ng laman loob niya. Ayan, no? Kuha tayo malakas na magnet. Okay na? Ha? Ayan. Kuha tayo ano? I-delete niya yung account. Ayan. O, kuha tayo malakas na magnet. Ayan, no? O, di ba? O, di ba? Okay na okay. Kayang-kaya, di ba? Yan ang advantage na kayang gawin ng mga unit na naka-full steel CNC. Ano-ano? Yun nga. 12 kg, 14 kg na gas, at CO2. Kayang-kaya nito. Okay? Pag yung unit ninyo hindi capable doon sa pag yung unit niyo hindi full steel CNC, wag ninyong gagamitan ng 12 kg, ng 14 kg at ng CO2. Bakit? Masisira lang po yung unit ninyo.
bibigay kasi hindi siya nakadesign para doon sa klase ng gas na iyon. Okay? Kaya manood lagi ng vlog ng inyong lingkod para mag-guide kayo, matutunan ninyo kung ano yung mga compatible at yung mga bagay na pwede doon sa unit niyo. Okay? So, what is good and special about this? Sabi ko nga, 5 upgrade, nakakarga, naka-optic front, may rail sa baba, tapos double action pistol. Okay, di ba? Since double action pistol to, ibig sabihin, Magkano na? since double action pistol to, ibig sabihin, ano, Wag. pasok na pasok sa competition grade unit. 1,045. No? But it doesn't mean na na pag yung unit ninyo is hindi double action, eh hindi pasok na pasok. Hindi ganun. Okay? So itong unit na to, full steel, yan nga, lalagyan natin syempre ng silicone oil. Pakita ko na rin sa inyo na yung unit full steel CNC capable ng different types of gas. Ipapakita ko sa inyo yung FPS na kaya ng unit. Ha? Okay. Number 1, press the valve. Then spray. Hoy, bakit may hangin? Naris ko. Number 1, press the valve, then spray. Okay. Grabe, nagyayelo yung ano ko. Ano mga muna. Ayan na. Nilagyan natin ng silicone oil. Okay? Bakit kailangan lagyan ng silicone oil? Kasi mga ka-airsoft, yung silicone oil, yan lang yung bukod tangi na pwede ninyong ibigay na proteksyon para sa unit ninyo. Without the silicone oil, mabilis po siyang mapudpud sa loob. Yung wear and tear, napakabilis. Kaya dapat protektahan nyo siya palagi ng silicone oil. Ang lalagyan mo ng silicone oil, the output valve. Then, next natin is the inlet valve. Itong nasa baba. Yun. Konti lang. Ngayon, ang katanungan normal. Pigman, tuwing kailan ako dapat mag-oil? Every laro ko ba dapat nag-o-oil ako? Ayan ang normal na katanungan. Ang sagot dyan, hindi po. Maglalagay lang po kayo ng oil sa tuwing makikita ninyo. Ito. Yung babang part. Sa tuwing makikita ninyo na yung unit ninyo is tuyo na. Hindi kayo dapat lagi mag-o-oil kasi yung unit ninyo manggigitata. Puro langis. Huwag naman ganon. Pangit naman yan. Okay? Ngayon, kunin natin yung unit. Ikasan natin manually. Ilock natin. Then, isprayan natin yung nozzle. Yan. Then, release. Ayaw ba't ayaw bumaba? Okay. Kaya naman pala hindi nga bababa. Yun. Okay, sorry. No. Punasan natin. Masyado maraming oil. Nanggigitata. Nakakainis. Hindi okay na. May silicone oil na. Ngayon, maglalagay naman tayo ng gas, no? Okay. Lagay tayo ng gas. 2 seconds lang, mga ka-airsoft, ha? 1, 2. Okay, 2 seconds lang is enough para dun sa unit natin. Huwag na natin lalagyan ng marami. Okay? Itong unit na to is naka-fine tuning. Naka-trigger job. Okay? Normally, ang FPS ng isang ZZ Shadow is ranging only at 330 to 350. Pero itong unit na to is in-upgrade na po. Malakas na po siya. Okay? Hatakin natin ito pababa. Then place your right thumb here. Pump. Okay. Ang maximum rounds na pwede mong ilagay sa isang CC Shadow na magazine is 27 plus 1. Total of 28. Pero ang recommended na bilang lamang ay 20 to 23. Huwag natin ganun pupunuin para yung unit natin hindi masiraan ng spring. Okay? Ngayon, chrono natin ito mga airsoft. Pasok! Kasa. Ready to fire. Tingnan natin kung ilan ang lakas, no? Kasi naka-fine tuning, naka-trigger job to.
tignan natin. Pakita mo sa camera, Ma'am Sally. Firing. 404. 404. Oh, mga ka-airsoft ha, ang FPS ng isang CC Shadow 320 to 330, 340. Na increase natin into 400 FPS. 404, firing. 397. 397, firing. 402. 402, firing. 391. Oh, yan. So, ranging 390 to 400 plus. Partida, nandyan na. Partida, malamig pa rito, bumubuga yung hangin. Anong nandyan? Yung compressor. Partida, bumubuga pa yung hangin dito ngayon, mga ka-airsoft, no? Kaya, medyo mahina pa siya nung lagay na yon. Pero ang standard FPS talaga nito is ranging nasa 400 plus. Napakasarap, napakaganda. Again, yung unit, ang normal na FPS is, ano lang, mababa lang, no? Nasa 330 lang to 340. Pero hindi tayo kasi papayag, hindi pwede kasing ganun eh, no? Hindi tayo papayag ng ganun, di ba? Kaya upgraded na, mas masarap, mas masaya. Firing po tayo mga airsoft, firing! Open slide kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then syempre release the slide. Then rest the hammer by pressing that trigger. Okay. Yung unit nating kay Airsoft, Renzo Merillo of Bantug, Rojas, Isabela, Bossing, unit mo po, ready for packing, and syempre, ready for shipping. Okay, next unit natin, N4 mga Airsoft, pagpasensyahan nyo na, pero I have to cut this light first. Okay? Meron lang tayong kakausapin tao, meron lang kailangang importanteng tao. After nun, siguro mga ilang minutes, iro-roll ko itong live na to. Okay? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libang. Yun po ang paglalaro. Airsoft, syempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Big Man.